Yung brata. Ito, Hmm. so, take advantage po ako, may concern po ako, yung isa sa mga followers natin na SD na certain natin Dolgan at saka palaging taga-subaybay sa punto por punto. Sabi niya, bakit hindi na ako nagtawag sa pumasok sa programang Bacalaris? Actually, dalawang Thursday na po ako na nasayang po ang aking load dahil mag-load lang po ako intended para magtanong sa programa ni Bacalaris. Then, tuwing Huwebes lang o Thursday lang, yon ang bakante ko. So, dalawang Thursday na nagsayang ang aking load, 50, yung all networks. Dahil si Bacalaris, yung pinasukan kong account ng Chris Bacalaris, dalawang beses ko nakapasok yun. Pero yung unang beses, nagtaka ako bakit hindi na live sa kanya. Then, pangalawang beses, yun, naka-live siya. Ito yung nagtanong ko sa Chris Bacalaris ng account, nakapasok ko dahil dito nag-live siya. Pero nagtaka ako, yung dalawang Thursday na, wala na, hindi na siya nag-live sa Chris Bacalaris. Ibang account na pala ang ginamit niya na nagla-live siya. So, sabi ni Natoy ton Dolgan, bakit hindi na ako para siguro sa ganun, basta kala niya, natatakot ako. So, para sa kalinawan, para sa clarification, ah, ah, bakit nagpalit ng account si Bacalaris? Bakit hindi na po ako makapasok sa kanyang account, Chris Bacalaris nga account na doon ako nakapasok sa tuwing siya po ay nagla-live sa kanyang programa. Yun lang ha. So, baka Thursday na po. Kanina, check ko dahil Tuesday, saglit lang po akong check sa kanyang account, hindi pa rin naka-live. Sa ibang account na pala siya nag-live ating tingnan. So, yun lang ating clarification, lalo-lalo lang yung mga SDA na paraging pagarpar talaga na ipagmalaki nila, pagbayabang nila ang kaniyang pastor na si Chris Bacalaris. So maraming salamat para Dijanto sa pagkakataon. Si Bacalares kasi, pangit si Bacalares ng pinasukan ko yan. Na? Yung tanong ko kasi, inililigaw na niya unang-una, nung sabihin niya kasi na yung founder daw, ano daw yung founder? Ano doon? Ang founder daw ay Nakasumpong, nakasumpong. Nakasumpong o nakasumpong. nakaka-plug. Sa debate, tinanong siya ni Padre Darwin, ano yung founder? Sabi niya, taga-kaplag, magkakaplag. At tutol daw siya sa tindig ng Romano Katoliko na yung founder daw ay tagapagtatag, magtutukod. Tutol daw siya doon. Eto ngayon, yung, tinan ko muna dito ha, yung dictionary ginamit ni Bacalaris, eto pakita ko sa inyo. Ayan. Pinutol niya eh. Ito 'yun oh. Oh, founder. Ito yung ginamit ni Bacalaris. Founder. Magtutukod, taga-kaplag, magkakaplag. Ha? Nang tinanong siya ni Padre Darwin, ano ang founder? Ang binasa lang niya, taga-kaplag, magkakaplag. Nilaktawan ang magtutukod kasi malinaw niyang sinabi sa akin matutol siya na ang founder ay magtutukod. Ngayon, dahil tutol siya na ang founder ay magtutukod, sabi doon sa sa Matthew 16:18, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko. Sa Bisaya kasi niyan, sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko. Pagatukuron. So si Kristo is magtutukod kasi meron siyang gitukod. Pagatukuron ko. Ngayon, yung pagatukuron, tutol siya doon na yun daw ay founder. Kasi sa Matthew 16:8 na nakalagay doon, I will build, hindi I will founder my church. Tingnan nyo ha, pastor na yan. Pastor Chris Bacalares, pero ang sabi niya, I will founder my church. Tama ba yon?
I will Gagaya ko. found, ha? Oh. Hagaysan siya ng erase the blackboard para di dyan daw. Sabi ni Yoyoy, bakala Yoyoy Bilami. Yung eraser. I will founder my church. Ngayon, mayroong Biblia yung Philip's New Testament. Ang sabi sa Philip's New Testament, and upon this rock I will found my church. Yung I will found my church, sinang-ayon na naman yon ni Richard Thompson. Nung pinasok ko yung programa ng ng pag-aralan natin ministry, i-search nyo sa sa YouTube channel ko. Ah, Pag-aralan natin ministry, dinilubyo ni Jando. Tinan nyo yon. Tinanong ko si diyan, Richard Thompson, sa I will found my church, tama ba o mali? Sabi ni Richard Thompson, tama. Sabi ni Bacalaris, tutol ako diyan. I will found my church kasi dapat daw ilagay I will founder my church. So, ang nangyari ngayon, nang giniit ko sa kanya, yung founder, sabi ko, sabi sa Biblia kasi, sabi kasi sa inyong libro, si Kristo ay founder ng kanyang church. Si Kristo ay founder ng kanyang church. Ibig sabihin ba, nakaka-plug siya? Nakaplagan lang niya ang kanyang church, hindi siya ang nagtayo, nakaplagan lang niya? Tumutol naman si Bacalaris kasi sabi niya kasi wala daw sa kanilang libro na si Kristo ay founder. Ito, binasa ko ito. Yun, naka-live yun eh. Sabi dito the New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. The Apostolic Church became an independent organization separate from the nation of Israel. Tapos, pag nabasa ko nito, naputol yung call. Sabi niya, hello, Brother Jando, asan ka na? Ba't ka nawala? Oh, tanyo? Pinutol niya? Pinutol. Dinrap niya yung call kasi napahiya. Sabi kasi niya, meron daw founder. Wala naman pala. Na-drop call kasi pinapatay pala nung anak niya. May anak si Bacalaris dyan sa kanyang programa. Anong pangalan taong yon? Siya yung tagapatay ng call. Siya yung taga-mute, siya yung taga-patay ng call. Yung anak niya, umami naman na pinapatay daw niya. Kasi sapaw daw ako ng sapaw. Natural, nasasapawan ko kasi yung style ni Bacalari, Strawman fallacy. Nandito yung tanong mo, yung sagot niya, andun kang layo-layo. Kaya ang ginagawa ko, binabalik ko si Bacalari sa tanong ko kasi lilipad ng sobrang layo. Ngayon, akalain mo, sabi dito, balikan natin na, nang tinuloy ko yung basa, national boundaries were discarded, giving the church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Its founder, Jesus Christ. Yung mukha ni Bacalaris, hindi mapinta. Ayan, bro, may nakalagay dyan, founder. Founder nakalagay dyan, founder. Ibig sabihin ba, nakaplagan niya? Ano yung it's dyan? Ano yung it's? Ang sinagot, ibig na it's founder, ang pinuntahan niya yung it's, yung nasa ibabaw. Yung its Old Testament counterpart. Sababaw na nyo, the New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. Ang tinanong ko sa kanya, ano ibig sabihin ng its sa its founder? Ang sinagot, yung its na nasa Old Testament counterpart. Binababalik ko siya. Siya naman layo ng layo. Ang sabi niya, si Kristo daw ay founder ng iglesia ayon sa Mateo 28:19. Kasi ang karugtong kasi dyan, make disciples of all nations, Matthew 28:19. So, hindi daw siya founder ayon sa Matthew 16:18, kundi siya daw ay founder ayon sa Matthew 28:19. Ano? Ang Matthew 28:19 dyan, yung make disciples of all nations. Yun ang 28:19, pero yung the divine mandate of its founder, Jesus Christ, yan yung nasa Matthew 16:18. Ngayon, nabisto ngayon siya.
Meron silang libro pala na ang Matthew 16:18 ang tinutukoy diyan sa I will found my church. Oh, na ano siya nag-alboroto siya doon kasi nabisto 'yun eh. Anong ginawa niya? Asan ba 'yun? Yung term founder, eto. Tingnan natin yung tong term founder dito ha. Inamin ng kanilang libro Matthew 16:18 eh. Ito. Meron ba dito sa kanilang libro na From Heaven with Love? Ito. Sa unang Korinto 3:11. Oh, ito. Other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. 1 Corinthians 3:11. Ito sa baba naman ngayon, Upon this rock, Jesus said, I will build my church. Christ founded His church on the living rock. Ano yan? Kung di yan mo ito 16:18. Ito pa. Ito yung G.B. Phillips, The New Testament. Ayan Now I tell you that you are Peter, the rock. And it is on this rock that I am going to found my church. Ayan, tutol si Bacalares dyan kasi dapat daw ilagay dyan, I will founder my church. Pastor siya, hindi niya alam ng grammar. Ito pa sa kanilang libro na ano pa tong ito sa kanilang libro na Elders Handbook, ang nakalagay dito ito naman the church was founded by Christ. Jesus was speaking of himself when he said, on this rock I will build my church. Asan? Matthew 16:18. Tingnan nyo kung ano si Bakalas kaya dahil doon, tapos siya pa yung malakas nang nagsabi, Dagan CFD, Dagan! Gayong ako, nakaupo lang naman sa upuan ko. Siya yung tumatayo, tumatakbo-takbo, kumukuha na kung ano-ano mga libro. Tapos ako pa yung sasabihan niya, Dagan CFD, Dagan! Nakaupo lang naman ako. Kung wala pa akong video na nakaupo ako, baka maniwala yung mga tao na talagang tumatakbo ako. Nasa video, siya yung tumatakbo-takbo eh. Yan si Bacalares. Gusto ko ipakita sa inyo Tapos, yung kanilang libro na sinasabi doon na yung kay Mark Finley, it is open stated that the disciples in the early church kept the first day of the week holy in commemoration of the resurrection of Jesus Christ. Ang sabi kasi doon ni Alvin Sanchez, yun daw ay dinoktor. Dinoktor daw yun, inedit lang daw yun, hindi daw yun totoo. Pati na yung nakalagay doon na diyan sa mga Katoliko, ang Diyos, diyan sa mga Katoliko, maraming mga namumuhay na mga Kristiyano ayon sa liwanag na nasa kanila at ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan nila. Sabi nila, inedit lang daw yon. Yan ginawa ko, tinanong ko si Bacalares, pwede basahin mo yung libro yung mga hitabo sa katapusang panahon? Binuksan niya, asan ito ba dyan daw? Yung luma o yung bago? No, kasi luma, kasi yun ang alam ko, yung luma. Kasi yung luma. Saan ito? Doon sa sa page 161. 161. Ano sabi dito? Diha sa mga Katoliko, adunay hilabihan. Ayan, basahin mo yan. Binasa niya, sabi niya, eto. Ang tanong ko, Bro Chris, yan ba yan ba is tampered o hindi? Sabi ni Bacalares, ay hindi tampered to. Original ito. Ba't mo nasabing tampered yan? Sabi ko naman, bro, sabi ni Alvin Sanchez, tampered daw yan. Totoo yun? Sabi naman niya, no comment. No comment. Kasi kasama nagsalita. Tampered daw yun, sabi ni Alvin Sanchez. Kaya ang ginawa niya bigla ay no comment. Akala niya kasi ako yung nagsabi na tampered. Kaya sabi niya, hindi tampered yan. Ano ka ba naman, Jando? Hindi naman tampered yan eh. Totoo yan, yan talaga nakalagay eh. Ganun si Bacalares. Nung sinabi ko, sabi kasi ni Alvin Sanchez, tampered daw yan. Sabi niya, ay hindi.
Tamper yan o hindi? No comment. Ibig sabihin, kinukonsinti niya ang mga palpak na mga membro nila. Di ba? Kinukonsinti niya. Sa iba, ang lakas niyang sumaway, pero sa kanilang mismong membro, no comment. Ayan ang nakapait kay Bacalares na programa. Ayan, sinagot ko lang ha. Sinagot ko lang. Oh? Actually, tagal ko nang gusto pumasok muli dyan para magtanong eh. Ayaw na nila ako bigyan ng link eh. Tsaka, yung anak niya, ang ano dyan, ang malas dyan. Hindi ma-focus yung tanong kasi si Baklas lumalayo. Eh, yung oras mo, limit lang. Ano lang yun eh. 40 minutes to 45 minutes lang yung oras ng kanyang programa. Ang taas ng kanyang salaysay. Tapos ang tanungan, konti lang. Mga 3 tanong lang yata pwede eh. Oh. Tapos, i-off pa yung microphone mo. Mute ka pa niya. Kasi, binabalik ko. Ayaw niya bumalik eh. O yan, yan ginagawa nila dyan.